So may nagpadala sa atin guys ng battery. Ito ay galing sa Orient Power 12 volt 230 amp hour. So napakalaking battery. Sa mga naghahanap, ito na siguro guys yung hinihintay nyo. Ito na yung forever natin. So para sa mga katulad kong addict dyan sa solar setup, sigurado makukurot na naman yung budget natin. Pero alam naman natin pag ganitong usapan kasi walang mahal at wala ring mura. So pare-parehas yan. Okay, eto siya guys. Eto guys ay naka-case pa siya ng kahoy. So mabigat kasi yung kahoy, inangkas ko lang sa motor. Tinanggal ko na yung kahoy, pinahingi ko sa nagta-tricycle. So mabigat siya guys. Sayang kasi nasirain natin yung box. Meron siyang hawakan, no? Kabilaan. Much later. Ayun, ang ganda ng battery, oh. Ang ganda, oh. Wow! Sulit to guys na ano. Ito pa lang ang pinakamalaking battery na in-unbox ko at ni-review. Yun, oh. Mabigat siya. Oh, mabigat. Yeah. So, meron siyang hawakan dito guys, magkabila, no? Bitbitan. Pero mabigat pa rin. Sumama pa rin, eh. No choice. Yun. Oh, nahulog na yung takip, oh. Mabigat. Yung 230 ampere, talagang mabigat yun. Solid talaga. Tapos, meron siyang manual dito. Tapos, yung kanyang tornilyo dito. So, ito yung kanyang user manual at yung kanyang tornilyo. So, itong tornilyo lagay natin dito para hindi mawala. Stainless guys, yung kanyang terminal output. Tapos, meron siyang cover. Yun, oh. Supported siya ng malalaking wire, oh. Tapos, ito yung kanyang user manual. Itong battery na to guys ay smart battery kasi yung ginamit nilang BMS ay smart BMS. Pwedeng i-connect sa app, Bluetooth. Kasi kung tinatamad tayong patayin yung inverter, lumabas, pwede natin siyang i-connect, pwede natin i-disengage via Bluetooth. So, para sa mga interested na bumili ng battery ni Orient Power, nakalagay po sa description box yung link nila. Available po ang 12 volt, 230, tapos yung 24 volt. At available din yung mas malalaki pa, yung matataas yung voltage, nasa description box. So, yan siya guys, Orient Power, type LiPo4 battery, model niya ay OP12 volt, 230. Bali, 230 ampere siya. Rated voltage nasa 12.8 volt. Energy nasa 2,944. Almost 3,000 watt-hour. Laki. Sulit. So yung kanilang website nasa description box. Tapos nasa top comment section yung kanilang link. Oh, meron siyang switch dito. So kahit hindi na natin siya lagyan ng circuit breaker, okay lang kasi meron siyang switch dito. Okay. So yan siya guys. Meron siyang output dito, red and black. Stainless. Okay. 12 volt pero available sa kanila yung 230 din lang na 24 volt at mga higher capacity. So, ang kagandahan kasi ng lithium iron phosphate compared dun sa ibang mga brands sa mga gel type at mga flooded type. Ito kasi guys ay tatagal sa 3,000 to 8,000 cycle. Tapos free maintenance siya. Detachable cover, pwede natin siyang buksan. Mayroon siyang screw dito. Ayan o. Matatanggal yung kanyang top cover. Pwede natin i-customize. Okay, pwede natin palitan yung BMS at yung kanyang mga cell. Connect in series, 24 volt, 36 volt hanggang 48 volt. Depende sa gusto natin. Pwede i-connect in parallel para tumas yung kanyang ampere. Built-in smart BMS. Yung sinabi ko kanina. So, maganda yun. Good points yun. Low temperature cut-off. Tapos, high temperature cut-off, overcharging, protection over short circuit. Ayan, meron siya. Auto balance. So, meron na siyang balancer. Diba? Wala na tayong i-customize. Sisilipin lang natin mamaya. Yun ang maganda. So, sa mga interested, kay Orient Power na 230 amp hour. Ito guys, ang presyo niya nasa description box, $699.
Sa mga interested, puntahan nyo na lang po sa top comment section at sa description box. So, eto guys ay na-fully charge ko na siya. I-check natin yung laman. $13.05. So, nakapatay yung kanyang switch dito. Kahit i-short natin yan, walang spark. Kasi nga nakapatay yun, oh. Wala, oh. Wala. Okay. Check natin dito yung resistance ng wire na ginamit ko. Yan. So, kahit na i-ano natin yan, i-short natin, wala po, walang mangyayari. Unless na hindi naka-switch yung kanyang discharge switch dito sa side, yung kanyang Bluetooth pati connection. Kasi pag nakapatay, hindi mo yan may kukonect. Yan. Wala pong kuryente yan. Okay? So, yun po ang kagandahan ng smart battery. So, ngayon, i-on natin siya. Tingnan natin. Okay, 13.0. Umakyat na siya sa 14.04. Ngayon, huwag nyo nang susubukan. No. Delikado. Masisira ang buhay mo dyan. To connect po sa ating device, sa cellphone natin, i-scan lang po natin itong dalawang QR code na to. Sa Android at iOS. I-install lang po natin dito sa cellphone natin. EEBMS. Pero dapat po naka-switch on po yung kanyang switch dito. Pag nakapatay po yan, kahit anong gawin nyo, wala. Okay, so eto. Naka-switch on na siya. Pindutin natin. Connection. Wait a minute. Yun, 100%. Okay, tapos kung pupunta tayo sa detail, yan, ang password po niya ay test natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yun o, makikita na. Yung password po niya ay 6 na 6. Makikita natin yung status ng bawat cell. Naka 2 cycle na kasi ginamit ko na to. Tinesting ko na siya. Malupit. Okay, so yun siya guys, 100%. Makikita natin yung cell voltage at cycle. Yan. So, bago natin siya i-test, silipin muna natin yung loob ni Orient Power. Yun. Okay. Doon din lang tayo papunta eh. Sisilipin natin sa loob eh. Minsanan na lang sa isang video. Okay. Tingnan natin kung anong klaseng battery, prismatic ba, pouch, or cylindrical. Mahina itong ano na to, pang cellphone lang, mga malilit na device. Yung kaya niyang buksan. Okay, patayin muna natin. Huwag natin kakalimutan na yung kanyang switch ay patayin. Para iwas disgrasya, mahirap na. Controlled kasi nito guys yung kanyang BMS. Bali pag pinindot natin, switch off, yung BMS ang mamamatay. Okay, so yan siya guys. Punong-puno oh. Grabe. Punong-puno siya guys oh. Sukatin natin. So ito guys yung actual na dimension niya. Pasensya na kayo sa boses ko kasi medyo malat. Yung kanyang kapal ay nasa 7.5, lapad ay nasa 11 inches. Yung taas niya ay, takip natin muna. Yung taas niya ay nasa 1 feet. Okay, tapos yung cell sa loob ay prismatic guys yung ginamit. Oh. 4 na prismatic. Tapos yung kanyang lapad ay 7 inches. 2 inches yung kanyang kapal. Approximate nasa 9 inches yung taas ng bawat cell. 4 yung ginamit. Okay, yung ginamit na BMS ay 200 ampere. Okay.
3,000 watt hour. Sulit. Sulit na sulit. Yung kanyang bus bar, ang laki guys, oh. Okay. Ang laking BMS, oh. Ang ginamit nilang BMS dito guys, yung nakatatak naman ay Orient Power. So sarili siguro nila. Orient Power Industry Technology Corporation Ltd. 4S 200 ampere BMS model blah blah blah, marami. So ang talagang pinapatay nito ay yung kanyang discharge MOSFET. Pero yung kanyang charging MOSFET ay naka-activate palagi. So kahit pinapatay natin siya, patay yung kanyang discharge MOSFET, pero yung kanyang charging MOSFET nakakargaan pa rin. So maganda yon. Para kung malimutan natin, at least kahit paano, kargado. Okay? Check natin yung bawat cell kung masusungkit natin. Try natin. Sa kabila walang sungkitan. Ang sungkitan, hindi natin masungkit. Wala, oh. Yun. Sana. Yun. Tumama sa bakal. Ayan. Ayun. Much later. 3.2. 3.7. Kapupuno lang kasi nito. Malamang nagbabalance pa to eh. Katatanggal lang sa charger. Okay. Ayan siya guys, para sa gustong tingnan. Meron siyang hawakan dito para meron tayong bitbitan. At ang bigat. Balik na natin. So para sa mga interested po na bumili ng ganitong klaseng battery ni Orient Power, nakalagay po sa description box tapos sa top comment section. Laki. Makunat-kunat to. Oops! Much later. Bigat.